Okay, may isishare naman tayo. Ayan, washing machine. Dual wash digital inverter. 12 kilos. Ayan. Samsung ito guys. Ayan, model niya. WA12J5750 SP. Ayan. So, testing natin. Ayaw daw ito gumana. Power natin. Ayan. Try natin yung spin. Ayan, spin, start. Tingnan natin. Ayaw daw mag-wash at saka spin ito. Bali, nag-engage na yung kanyang motor drain. Ayan, i-pause natin. Ayun, nag-release. On natin ulit. Ayun, nag-engage, tumutunog. Ayan. Tayo natin kung mag-spin. Okay. 11 na Okay, 9 na Ayun. Ayun, umikot. Ayun. Okay, bumitaw, bumalik sa 12 So, jerking ang problema nitong washing na to. Bumalik siya sa 12 Dapat yun, continuous na. Hintayin natin ulit maging 9. Okay, yan, 9 na. Hintayin natin kung umikot. Ayan, umikot So, lang, ayan. Ganyan lang siya, Bumitaw na naman, bumalik sa 12. Ayan, so yan ang problema nito. Ayan. Pause natin. Off. Ayan. Power. Try natin dito sa wash. Start natin, try natin. Yan. Gusto niyang umikot pero hindi ayaw tumuloy Yan So, yun ang problema talaga ng Ayan, load ng tubig load yan ng tubig. So, ganitong problema, i-check natin yung hall sensor nito sa motor. So, buksan muna natin. Tingnan natin yung hall sensor nito. Load siya ng tubig Kaya lang pag mag-wash na, ayaw na. Hindi na tumutuloy-tuloy yung ikot. Okay? Ito yan guys Samsung. So ito ang ilalim yan.
Tatanggalin natin to para makita natin yung sensor nan. Check na natin yung wirings. Wala namang putol. Ayos naman. Okay, baba natin tong motor. Tanggalin natin. So ito na guys, tatanggalan natin yung pinaka-magnetic. Ayan. Kaganyan yung kanina. Ayan. Meron lang siyang 17 na bolt. Diyan. Ginamitan natin ng socket. Tatanggalin pa natin to sa 2, 3, 4, 5 para mahugot natin to. Kasi nandun sa ilalim yung sensor. Ito. Wire na yan. Tatanggalin natin tong bolt number 10. Ayan, tanggalan natin. Ayan. Hugutin na natin to ganyan. Ayan. Ayan yung sensor niya. Okay. Tanggalin natin tong screw. Okay, tanggalin na natin. Bungkalin natin tong hall sensor na to. Subukan natin kung ma-repair. Yan. Naka-double silicone. Tingnan natin, tester muna natin ang buzzer. Corroded na yung mga linya nitong board. Ayan wala nang tumatawid. Maitim na yung board. Yung linya niya hindi na maabot sa pyesa niya. Itong copper, ayun copper. Hindi na nagkukontak sa sa resistor. So i-reheat natin tong board na to. Linisin muna natin. Kasi yun ang unang nakita natin na problema nitong sensor board na to. Linisin muna natin tapos i-reheat. Hinangin natin. Connect. Ayan. Ito. Ang connect. Ayun. Saan ang ground dito? Hindi connect ang ground. So dito connected na. Kanina ayaw to. Saan papunta yung ground niya? Tingnan natin. Ayan. Kasi ang
sensor na to, yung gitna niya na pin, ground yan, ground. In ng 5 volts, 5 volts ko sa supply nito eh. 5 volts, ground, tapos ito yung out. Yan. So dapat yung ground yan mag-connect dito sa pin nitong papunta doon sa board. Yan. Ito na natin. Try muna natin yung input. Wala rin yung input oh. Yan. Pero yung yung ground circuit, ayan oh, mayroon siya oh. Sa circuit board. Kaya lang hindi umaakyat dito sa pin. Dito oh, yung papunta doon sa control board. So ito ang hanapin natin, yung ground. Tapos dapat itong dalawa na to mag-connect yan. Hanggang dito lang oh. Uy, lubat na. So i-connect natin yan. Hanapin natin. Check na natin yung buzzer nitong pin number 2 ground. Yan natin. Ayun, meron na. Dito sa sensor gitna din sensor. Ayun, nag-connect na. Okay na yung gitna ng ating sensor ito. Ayan, connected na. Ayun. Okay. Wala tayong problema sa ground. Yung na lang, yung input. Tignan naman natin yung input. Sa input naman, hanapin naman natin dito. Wala rin eh. Yung out, wala rin. Oh. Okay, hanapin naman natin yan. Yung input, ito yun eh. Hindi rin nakakonect, hinangin natin. Hinangin din natin to. Pag-connectin natin sa circuit board, kabilaan. Yan. Tingnan natin. Sundan na natin to. Masok na. Ayun, tumawid na. Hindi nag-connect dito sa resistor. Connect natin sa resistor. Papasokin natin sa resistor. Yan. Yan. Tingnan natin. Testerin natin yung pumasok na ba. Hindi pa rin. Kiskisin natin. Hindi pa nag-connect yung copper. Hindi nag-connect. Tingnan natin. Ayun, pumasok na. Dapat tumawid yan.
natin kung 47 niya ba. Ayan, 4.7. Ibig sabihin, dito naman kabila, tingnan natin kung tumawid na. Balik natin sa buzzer. Buzzer resistor to pin, wala pa rin, oh. Wala, oh. So dito na naman tayo maghihina. Papasokin natin sa pin. Okay. Okay, dapat pumasok siya dito, oh. Sa pin number 1. Pasokin natin. Okay. Hinangin natin. Connect natin. Yan. Buzzer na natin kung pumasok na. Dito sa pin. Ayun. Ayan. Ayan. Pumasok na. Okay. So, yung out naman ito. Isang sensor. Wala, oh. Hindi rin pumasok dito. Kahit dito sa copper niya, wala, oh. Hinangin din natin. Hinangin natin to. Yan. Tapos doon. Tingnan natin kung connected na. Ayun. Tapos dito, kailangan mag-connect sa ground. Wala, oh. Dapat connected yan dito sa ground. Ganito, oh. Dapat mag-connect yan. Tingnan natin kung ayun, meron niya. Ito. Corroded talaga. Kiskisan lang natin para kumapit yung tingga. Para kumapit. Merong linya, eh. Yan. Tingnan natin kung connected na. Dito sa ground. Ito. Ayun. Pasok na. Okay. So, okay na tayo dito sa kabilang linya. Ito, connected na rin dito. Ito. Punta tayo dito sa kabilang sensor. Itong kabilang sensor. Ayan, connected na rin. Tingnan natin kung nag-connect din dito. Kasi papasok sa dyan, yun. Wala rin. Pasokin natin. Kahit yung mga hinang ng sensor talagang hindi na kumakapit.
Yan. Kiskisan nyo lang ng maigi para lumabas yung copper. Para hindi hindi mahirap hinangan. Hindi mo kasi kiniskisan yan, hindi mo napalabas yung copper. May hirapan kang magpakapit ng tingga. Yung technique dyan. Continuity. Basher tayo. Ayan. Tingnan natin yung ground muna nung sensor. Ayan. Ground to ground sensor. Ayan. Connected na. Papasokin natin dito sa pin. Punta na po board. Ayan. Okay na. Walang shorted. Okay. Dito lang talaga. Tapos ito yung input. Ayan. Connected na. Input. Ito yung output pin. Yung input sa kabila. Ayun. Pasok na natin sa bahay niya. Ayan o. Nakashoot doon sa lalim na yun yung sensor. Ayan. Ayun. Ayan. Saraduhan natin itong glue stick. Yung dati nakalagay ng guys silicone. Ngayon glue stick na lang. Tutuyo na tuyo na siya. Ayan. Testing na natin. Ayan. Natin ang screw. Okay. Kabit natin dito. Kabit muna natin yung socket niya. Baliktad. Yan. Yan. Tapos yung sensor socket. Pasalpak na natin to. Ipin na yan yung kakapit dito. Mali yung lagay natin, dapat papasukin natin yung ipin na yan. Ayan, para mag-engage washer. Ito. Okay. Ngayon.
Okay. Testing natin. Ayun natin. 1, 2, 3, go! Okay. Power on na natin. Ayan. Tapos, spin. Ayun. Lagay natin sa 1 lang. Start. Tingnan natin kung ayos yung ating repair na hall sensor. Basta mag-continuous lang to mag-spin, guys. Ayos na yan. Nag-ano pa yan, guys. Nagre-release pa ng tubig. Baka 9 pa yan mag-spin. So, bantayan natin. So, kung mag-okay ito, ibig sabihin, yun, corroded lang talaga yung circuit board. Yan, 10 na. Tingnan natin. Isa na lang. 9. Ayun, 8. Tingnan natin. So, mag-spin. Yun, umiikot na. Ituloy mo. Ayun. Ang hinahanap namin. Ayun. So, good job. Good job sa ating hall sensor. So, yun. At tuloy-tuloy na siya, guys. So, tumpak yung ating diagnosis. Pag nagje-jerking. So, hall sensor ang problema. Okay. Antayin natin bumilis. Mayroon pang 7 minutes. 12 kilos to, guys. 12 kilos. Ayan, bumibilis na. Ayan, bumibilo na. Okay. Ayan. Buelo na. Buelo na. Mabilis na. So, okay. Testing naman natin, guys, yung washing. Yung washing naman. Washing naman, testing natin. Lagay natin dito. Start. Ayan. Yun, umiikot na. Iikot muna siya bago mag-load ng tubig. Yan, load na ng tubig. Yan. Okay. Working siya.
Okay na. Okay, hanggang sa susunod na washing machine, inverter. Maraming model pala to. May 12 kilos, may 10, may 16.